Wait. Hindi pa tapos ang ating episode with Jax Reyes. And this time naman, ang pag-uusapan natin is how we save up and budget for our trips. Alam ko na mangyayari to eh. Kasi guys, kaya kami excited na kasama si Ces and si Jax this episode. Kasi normally, kapag may kausap kami sa phone ni Vince, tumatagal. Oo. Pero yung top 2 talaga is kayong dalawa. Ko alam! Ayun! Valedictorian, salutatorian talaga. Kahit na quick. Di ba yung pala yung kwento? Di ba parang, uy, quick call lang. Tapos 2 hours na yung lumipas, 1 hour yung lumipas, ganyan. May one time na magkausap kami ni Jax, inabot kami ng 4 a.m. Tapos si Vince, sabi niya, hindi pa ba tayo tutulog? Sinunod ko si Vince, antok na to. Si Yoshi, full energy pa rin eh. Pag inabot na ng 4 a.m., sabi ko, hindi pa ba tayo matutulog, guys? Pero bago yan, magpakilala muna tayo. Hey there, poor traveler. I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Ces. Welcome to another episode of the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! Okay, next. Paano ba sabi ito? Chubilog. Chubilog. Yeah. What's the most expensive trip you had po? Ikaw, Ces, ano? Ay, syempre yung natin. Balkans? Yung Balkans expedition natin. Partida, kasi it's supposed to be the cheapest side of Europe, di ba? Oo. At least yung first part. Tapos pagdating ng Croatia, oh my God. Dubrovnik. wala na. Lahat ng natipid natin, kinain, ano? Wala. Sobrang mahal. Define mahal. Triple the price. Isang pasta dish? Nasa 1,200, no? 1,200 Philippine pesos. Hindi parang Switzerland. Di ba? Yes, pero at least in Switzerland, prepared kami for it. Mentally. Kasi, okay. Kasi guys, nung yung huling Dubrovnik namin kasama si Ces, it wasn't our first time ni Vince doon. Nung first time namin, kinukwento namin kay Ces, medyo mahal na to. Yes. Pagdating natin sa, it's the Dalmatian region. Mahal na doon. Pero pagdating namin doon, nagulat pa rin kami ni Vince kasi parang sobrang mas mahal pa. Popularity nung area. Kakatapos lang ng COVID, may Russia-Ukraine war. Ng COVID. Yun pa pala. Kasi ang laking impact din ng Russia-Ukraine war sa food. Sa transport of mga food and ingredients. And oil. Ayan. Sa akin, ang pinaka-naalala ko is yung New York natin, Vince. New York. Ako, I agree with that. Kahit hindi ako kasama. Kasi nung nag-video call tayo, sinabi mo sa akin na 20K per night yung hotel mo. Halos. Mga 17 or 18. Hotel nila. Uy, wait! Ito yung thing. So, nagtanong si Jax, anong hotel yung pinag-stayan namin? Sinabi namin sa kanya, doon siya nag-stay. Magkano yung binayad mo? More than 20K? 5K. It was the season. The season talaga. When we visited, hindi ko alam kung bakit siya high season. Pero, to be fair sa amin, when we were looking for hotels sa New York, so guys, nakalimutan yung pangalan ng hotel, pero ipopost na lang namin sa description. Pod Times Square. Times Square. Yes. Kasi may isa pa dun sa somewhere. Oo. Actually, marami siyang branches. So, yung Pod Times Square, nasa Times Square siya na area. Siya yung pinakamura na nahanap namin dun sa area na yon ng Manhattan. So, parang, kunyari, ang binayaran namin is, 18,000 per night. Pagka lumabas kami, that time nung nagbubook kami, pag lumabas kami, kunyari, kahit sa may Jersey area or mas malayo na outside yung city center ng New York, ang babayaran namin is, kunyari, 15,000 pa rin. Might as well, doon na lang kami, hindi pa kami pagod. Oo. Parang, inano na lang namin siya, nilunok na lang. Pikit. Pikit mata. Na-realize din namin na, kunyari, si Jackson dito ganito, pero
every morning, meron silang free tour. Yes, walking tour. Yes. Sinulit nyo? Oo. Every single one of the tours talaga. Sinabi namin ni... Yun, di ba? 4 yun. Walang pahipahinga, guys. Kasi sabi namin, ano na to? Susulitin natin, 17,000 yung binayad natin dito, 17 or 18. Oo, as in lahat ng perks ng hotel na yon. Pero maganda yung, I mean, Maganda yung location. Grabe yung location. At saka hindi siya bad. Yung akit, sabi pa nga ni Yosh sa akin, kita mo yung bunk bed? Sabi ko, mas mura eh. Okay na, deadpan na. Sa ilalim na lang ako matutulog. yung kinuha kasi namin is parang double bed siya, hindi siya bunk bed. Pero same category, same yung floor space kasi, floor area, nung bunk bed at saka nung double bed. Same ba? Oo, parang magkasing laki, pero yung presyo niya, mas mahal lang yung double bed ng konting-konti lang. Kami ni Vince, parang, sige din na tayo sa double bed or something. Well, ako nag-bunk bed ako. Pero hindi man tumama-tama yung ulo ko. Not bad. Oo. Hindi, tsaka, sobrang important kasi dun sa New York trip namin, yung location. Kasi remember, hindi ko alam kung mauna nating i-publish to kaysa dun sa music episode natin. Remember, nag-Broadway binge kami. And it was very important for us na makascore ng murang-murang Broadway tickets. And to get those, you need to be at the box office first thing in the morning. So, talagang, yun nga, hindi pa kami naliligo. Pipila na kayo. Pipila na kami doon, kukuha kami ng ticket, babalik kami ng hotel para maligo. Inuuna namin siya. Yun. Tsaka malamig naman. Tsaka hindi, maganda yung location ng pod hotel na yan kasi lahat ng theaters, nandiyan lang. Oo. As in, tatawid ka lang bugbog, tatawid ka lang ng, ano may mga Chick-fil-A. Chick-fil-A, ayun. Diba? Tatawid-tawid ka lang. Ayun na, nandun ka na. Yes. Ikaw, ay, malamang si Vince. O ikaw na, Jack. Vince, ikaw muna. Meron ba ako mus? Feeling ko Switzerland, nagulat lang talaga ako sa presyo ng bilihin. Tapos hindi pa ay. Go! I mean, okay lang walang nakikinig na Swiss. hindi ako super nasarapan. Kasi yung, naalala ko, iba yung expectation ko eh. Kasi galing ako Italy nun, di ba? First time in Europe, di ba? Sarap ng pagkain. Tapos Switzerland na. Sabi ko, my God. Pero ang ganda. Ang ganda talaga. Like, worth it talaga. I mean, ang ganda. Wala ka masabi. Pero yung sabi ko, Mommy, I wanna get fondue. Kasi diba, ito lagi iniisip natin, di ba, fondue ang social. Hindi cheese, di ba? Kasi cheese fondue. Mapait. Tapos, yung tinapay, yung lasing, yung feeling ko lasing, hindi naman kasi, di ba, mainit naman, di ba, may amoy. Tapos yung tinapay, ang lamig. Gusto ko sabihin, wala pa tayong oven toaster? Sabi ko, dapat ba nagbitbit ako ng oven toaster? Tapos patatas yung nilagay nila. So, requirement rin nila, di ba? Each one, you have to order a dish. Sa di ba usually sa mga restaurants na, hindi ka pwedeng hindi. Parang, I want one fondue, share kami, cannot. Ay, hindi. Kaya kailangan mag-order ka ng isang something o hindi. So, baka may minimum spend. Minimum talaga. So, syempre, kami ng nanay ko, okay, di magdalawang fondue na lang kasi ayoko naman ng kasi nga, expectations. Diba? So, parang hindi namin naubos talaga. Sayang rin siya. Kasi ang dami rin naman. Pero, lahat tinapay lang, potato, ganun. Parang, sabi ko, ang cheap ko ata, pang cheese whiz lang ata ako. Diba? Cheese whiz at saka melt. Tuwang-tuwa na tayo dun sa mga ganyan-ganyan. Parang raclette pala yan. Yung mga pero yung raclette, masarap. Diba? May iba eh. Maalat. Ito kasi, iba talaga. And then, sabi pa sa amin, this is one of the best. Fondue places. Ganyan. So sabi ko, dapat hindi na ako nag-fondue. Sabi ko, mahal pa nitong fondue kaya 2,000 per person. Oh my God. Mahal, di ba yung food doon? Kaya sabi ko, mas masaya ako sa supermarket. Yes. Yung bumili ako ng tinapay. Yes. Nung nag-Zurich kami, so, first day namin, dumating kami, after ng check-in, gutom na kami, like mga 2 p.m. na yun. Tapos parang sabi namin ni Vince, okay, alam natin na mahal dito. So, hindi tayo like proper restaurant. So, may nadaanan kami ni Vince na parang very maliit lang siya, very humble na burger place na hindi naman siya mukhang mamahalin. Pang prinsesa, no? Hindi yung burger nila, simpleng burger lang naman siya. 1,200 yata yung presyo niya. So, in the end, parang kami ni Vince, kakain na lang kami sa Burger King, tapos orderin namin yung wings. Burger na King, side dish lang yon. Yun na yung orderin namin.
At least medyo sure kayo sa lasa. Oh, yes. Para-paraho naman yung lasa niya. Kasi even yung burger, mahal din eh. Ang daming Burger King doon. Yun na yung kinain ko, Burger King. Kasi pagdating ng Zurich, sabi ko, parang mag-Burger King na lang muna ako. Kasi parang, natakot ako sa pagkain. Alam niyo, parang natakot ka na. Pero yung chocolate, masarap. Pero natakot tayo sa sabi ko, dito na lang. Sabi ko, dito muna ako sa Burger King. Masarap. At siya yung parang walk to walk, yung noodles. Yun. Alam ko may isang masarap. Yung parang shawarma na hindi shawarma. Ang daming mga kasi. Wait, ano tawag doon? Doner. Oh, yun. Di ba ang sarap pa nun? Tapos mas mura pa. Masarap na D. Ano ba yan? Di ba? Yun, next time yun na lang. Tapos naalala ko, 11 euros lang yun. Kasi yung dish, kung kakain ka sa labas, 100 euro, 3 kaming kumain. 100, di ba? Sabi ko, ha? Sabi ko, ano kinain ko? Anong lumapat sa tiyan ko? At saka buti na lang yung hotel din namin noon. Katapat niya, may supermarket na malapit. So, bumibili lang kami ni Vince ng tinapay na yun talagang saving grace. Tsaka palaman. Sarap na, di ba? Like, may ibang supermarket, may heated bread section sila. Importante talaga kay Jax na mainit yung tinapay. Gusto ko yung toasted. Alam mo yon, yung parang kaya kong hindi baget sa Paris. Ayaw mo nun? Kaya ko pero kasi iba yung baget nila kahit hindi toasted eh. Ito kasi ibang level eh. Ibang level talaga yung lamig nitong tinapay. Malamig na sa labas, malamig pa yung tinapay. So kahit iganon mo siya doon sa cheese, hindi siya umiinit eh. Parang hindi kinaya. Kasi hindi kinakaya eh yun. So, ito from Miss Jigsaw. How do you plan for a trip? Destination before budget? Or, ano yung VV? Vice versa. Or vice versa. Oh my God. VV! Napaghalata ng edad ko. Don't worry, Vince. Don't worry. Tayong dalawa hindi natin alam. Ang alam ko. Parang luma naman yan. It's not a Gen Z thing. Alam mo, tayo yung nahalataan ng edad. Josh, hindi sila. Sila ang Gen Z. My gosh. Ako akala ko very, very. Diba? Very, very. Vice versa. Vivi ka, Baba G. Diba meron ko yung, this food, it's VV good. Diba? Pwede It's nga very, rin very naman. good. Napaka-Gen Z kasi niyan. So how do you plan a trip? Trip. Destination before budget or budget before destination? Oh my God. Ako, destination. Kasi parang meaning, may pipiliin destination and then pag-iipunan mo na lang. Yes. Kasi ang pag-budget kasi, parang, nothing wrong with it pero kasi parang yung budget paminsan is parang yung pinilit mo na lang yung destination mo sometimes. Kasi you wanna make it fit something. Mm-hmm. Go to where you really want na lang rather than aim. Diba? I-aim mo na ito gusto mo. Kasi paminsan if pipilitin mo, like kanina, going back to yung pinag-usapan natin, pipilitin mo yung trip, hindi siya, feeling ko walang, hindi ka rin ma-fulfill. Unlike kung goal mo talaga, let's say, to go to, I don't know, favorite ko, Thailand, di ba? I-goal mo lang talaga Thailand muna. Then let's save for Thailand. Naalala ko sa ganyang mentality, yung sa watches. Bibilang kami, lately kami ni Vince, napapahilig kami sa manood ng mga watch collection videos, ganyan. Isa sa mga biggest takeaway ko doon, na pwede rin, nag-a-apply siya dito sa sinabi niyo na parang, if you have a dream watch, you wait until you have saved enough to get that watch. Yes. Do not half-ass it na parang magko-compromise ka na parang, okay, merong watch na kapareho nun, pero hindi siya yung dream watch mo, pero kapareho nun, and yung presyo niya is kalahati. So, bibilhin mo na lang siya kasi yun yung afford mo ngayon. Parang ganun. Parang sinasabi nila ng mga watch experts, don't do it. Pag-ipunan mo na lang talaga, wag maghintay ka hanggang makuha mo yung dream watch mo kasi you're not gonna love yung compromise choice mo. Oo. Ganda. Yes. Agree ako siya. We can end on that. Pwede siya sa travel, di ba? Parang kung ang dream mo is Iceland, wag ka nang pag-ipunan mo yung Iceland. Alam mo yung mga nauso ngayon na parang, this is the Paris of the ganito. Ay, mga gano'n na, yes. Punta ka dito. Di ako ga-mention Pero meron kasing mga ibang package tours na minamarket ng gano'n na parang, this is the Europe of ganito. Alam ko yan. Ganyan. Yes. Oo. So parang ako, para sa akin, nakapunta ka na dyan sa country na yan and nalaman mo na yung history nila. The Europe of that country is not
central to their culture. Yes. Hindi siya yung the best that country's culture could offer. The way Europe is central to Europe. Correct, exactly. Europe can give you the really organic experience na 500 years old na tong cottage na to, ganun. So, parang para sa akin, skip mo na yan. Tapos, Lang dun sa local talaga niya, di ba? Kung what they're known for. ano yung culture nila. So, ngayon, tapos yung Europe mo, or kung yun man yung dream mo, di next time. Correct. Agree ako siya. Ganun ang ano ko, ganun ang, kasi, minsan kasi nakaka-tempt, di ba? Parang some people have a budget in mind. I have extra bonus 35,000 and I have free time. Ang free time ko, ang window ko is summer. Ganon, di ba? Ano ang pwede kong puntahan sa amount na yon? Minsan, ganon mag-isip di ba? Merong mga ganon mag-isip. Usually, mga office workers. Kasi very limited lang yung kung kailan in the year sila pwedeng mag-travel. So, they have to, nagiging flexi sila sa location, sa venue. It's not wrong, ha? We're not invalidating, ha? Pero, this is another perspective, ganon, di ba? Na, go to saan mo talaga gusto. Feeling ko, kung bihira ka makapag-travel, then go sa kung ano talaga yung gusto mong punta. Parang yun na. Correct. Yung compromise doesn't, parang sa mga dreams, huwag ka mag-compromise. Iba rin yung joy kasi nakuha mo sa place na gusto mo talaga rather than ito parang, sige, dito, pwede na. Pero matuloy I think, na lang. iba yung, binatin ko si Ces. Parang, nung dati, I've always wanted to go to Paris. I wanted to always see the Eiffel Tower, yung mga ganon. Kahit na how cliche it might sound, kahit na kaya pinag-usapan namin ito nila, Yosh and Vince for the longest. Sabi ko, Yosh and Vince, kasi diba maraming mga tao nagsasabi, it's so overrated. Ganyan. Sabi ko nga, di ba, I don't like to use those words. Kasi, hindi, like ako, nung pumunta ako doon, it's not overrated for me. Sa akin din. Di ba, tuwang-tuwa ako nung nakita ko siya kahit na may placard yung Eiffel Tower kasi inaayos. Pero, wala akong pake. Masaya ako. Kasi, nung nakakain ako ng baguette doon sa kalye, masaya ako. Sabi ko, tuwang-tuwa ako. And I still remember that feeling because napuntahan ko siya. It took so long talaga for me to go kasi di ba hindi rin ako mahilig mag-leave ganon. But it's still with me up until now. Kaya nga sabi ko, kaya wag rin ako rin iwasan mo rin yung mga nagsabi ng overrated yung isang location. Yes. Kasi it might be overrated for some, but if dream mo, gusto mo puntahan yung mga touristy spot, like sabi ko yung sa Dubai, yung hotel dyan sa gitna na ganyan, gusto ko siya tignan. Ay, sikat na. Diba? Sabi lang, building lang yun. Sabi ko, wala akong pakialam. Gusto ko siya tingnan. Or Venice. Lagi na lang sinasabi, Venice is overrated. But alam mo, tuwang-tuwa ako sa Venice. Call me mababaw or what, pero, diba? Iba talaga siya. Like, kaya nga sabi ko, don't let those mga comments na overrated yan. Tapos ayaw mo na siya puntahan kasi overrated daw or mag-feeling kang tourist. Tourist ka naman talaga, no? Tourist talaga there's no way around it. You're a tourist. Diba? Walang ibang words. Walang sinasabing tourist trap, no? Trap me. Hindi, alam mo, wag ka lang bumili ng mga abubot. Yun na lang. At huwag magpapaskam. At huwag magpapaskam. Diba? Ganun lang yun. Something we should record soon. I think we have recorded that. Really? The scam episode? Yes, the legendary meron kayo scam episode. Narinig ko yung scam episode. Meron kami nun, Jax, pero ko yan. it never saw the light of day. Hindi, sa YouTube meron yung kami lang ni Vince, pero yung podcast episode, meron din meron kami na-record with Ces. Iba pa ba yun? Oo. Nawala na. Naging isa sa mga lost episode. Literal. Literal na lost episodes. So yun, and pero gusto ko sabihin nga na depende sa inyo So kung bihira lang kayo makatravel, then it makes sense. Pero kunyari, kami ni Vince, dumating na kami sa point na parang gusto namin mabisita all countries in the world. So it really doesn't matter. Ang madalas yung deciding factor sa amin kapag nagpaplano ng trip is kung alin yung nakasale. It doesn't matter. Kasi if you want to go everywhere, then kung ano na lang yung mura na mapupuntahan ko right now. Kung kailan. Pero kung halimbawa na hindi naman tayo lahat, travel bloggers, full-time, di ba? Kung konti lang yung oras nyo, then puntahan nyo na yung gusto nyo puntahan. Oo. At siya yung sinasabi ni Ces na Europe, baka sabihin nyo, ang Europe-centric naman ang apat na to. In the same way na, kunyari, pag nasa Europe, may sasabihin sila na parang, this is the Bangkok of Europe. Parang ganun. Di ba kung Europeo ka,
pupunta ka ba sa Bangkok of Europe or pupunta ka sa Bangkok ng Bangkok? Correct. Di ba? Yun, ganun lang din siya. Ganun siya. Oo. It works VV. Charot. Correct. Vice versa. Last question. Ikaw na, Vince? Okay. Last na tayo. Yes! Sad naman. Oo, parang kulang pa, di ba? Parang kain na nga ako, guys. Nakaside na nga akong ganito. Galing naman to kay Jared KCL. How do you save or maintain enough budget for travel? Ay, ganda. Yours and Vince, Parang mauna isang kayo. buong episode to. How do you save or maintain enough budget for travel? Kanino ko ba ito natutunan? Kay Fitz yata yung guest natin doon sa utang episode. Ang natutunan ko is, for most people, meron kayong mga bibilhin, luho man yan or necessities. Tapos kung ano yung matitira nyo, yun yung savings nyo. Natutunan ko kasi na hindi dapat ganon. So dapat, sige, unahin natin yung necessities, mga bills, ganyan, blah, blah, blah. And then yung matitira na yon, kunyari ako, magde-decide ako na yung kalahati nun is my savings and hindi siya pwedeng galawin. And yung the rest, yun yung pangluho ko. So, yung luho ko lang naman, travel lang naman yun. So, basically, kapag na-settle ko na lahat ng mga necessities ko, yung mga needs, dalawa lang yung pupuntahan nun. Meron akong 2 bank account. Actually, marami, pero 2 klase. So, yung isa is savings. Ito yung hindi ko talaga ginagalaw. Ito yung ginagamit ko pag nag-a-apply ng visa. Actually, pareho siya ginagamit. One, to show na merong pumapasok na dumadating na pera. And the other is to show na may savings ako. Na pagbalik ko sa Pilipinas, hindi ako maghihikaos. Parang ganon. And na may babalikan ako sa Pilipinas. So, isang savings account, dun pumupunta lahat ng savings ko. And isang travel account, na dun ako kumukuha ng panggastos ko, pang travel. So, ganon ako nakakaipon. Whether nung empleyado ako, and even nung freelancer ako. Siyempre ngayon, na ginawa namin business yung travel, iba na to kasi ginawa namin siya na part ng sistema namin, yung pag-book ng ticket and whatever. So, Ako, paano ko mini-maintain? Ito, nakukwento ko palagi sa iba to, na parang lahat yata ng kasipagan ko, nadala ko na nung kabataan, yung mga early employments, kasi sideline. Dati kasi, yung full-time employment ko, yung sweldo ko doon, yun lang napupunta sa mga expenses sa bahay, Bills, personal necessities. bills, necessities. Tapos, yung ano ko sa sideline, tinatabi ano ko ba ng siya. sideline, Sa term? Ha? Sideline? It should be like, it's like, Side hustle. Oh, Yes. Side hustle. Updated! And so, may side hustle ako. Tapos lahat ng side hustle ko, doon ko dinadala. Racket. Ganun. Ganun. Racket ko. Doon ko Maganda. dinadala. Magandang ano yan. Oo. May separate na savings account ako. Naka-passbook yun, guys, para hindi ako... Mahirap siyang i-withdraw. As in, kung i-withdraw ko siya, maglalakad ng bangko. Oo, tatamarin ka. Tatamarin ako. Ayan, tinatabi ko lang siya. Ganun. So, minsan, pag may travels kami ni Yosh, lalo na nung first time namin mag-Europe, may savings talaga na parang hindi ako matatakot na pag bumalik ako sa Pilipinas, wala akong pera. Hindi. So, may ano pa rin, may budget pa rin. Lalo na that time, ini-establish namin ni Yosh yung company as travel content creators. So, yun, very important na may funds talaga for it. Tayo pareho nun, ang dami nating racket Important lang guys na kung meron kayong full-time work, tapos tatanggap kayo ng racket, na nakadisclose yung mga racket nyo dun sa company na pinagtatrabahuhan nyo. Kasi more often than not, papayag naman yan Papayag naman sila as long as, number 1, hindi siya conflict. Yes. Meaning, kunyari, di ba, kung taga-Globe ka, huwag kang raraket sa Smart Utang na Loob. Bawal yon. Pero kung completely unrelated, di ba? Pag big companies, baka mas mahirap. Pero kunyari, if you're working for smaller companies, usually they're very flexible. Like yung first companies namin events. Second is, yun. So, dati nung nag-work ako as full-time employee for a company, meron akong 2 consultancy gigs. So, para lang ma-afford. And gawin nyo na siya habang bata kayo. Kasi darating yung time, pagdating nyo ng mga 30s, hindi nyo na kaya. Wala na kayo ng same energy. Same energy. Tama. Ikaw? Ako, very similar tayo. Like, kasi di ba, alam naman yung kumpanya na tinatrabaho natin dati. kaya I remember this kasi
uso ang co-op. Yung mga co-op na chika-chika. Na, kaya nga lagi sinasabi, kung may naririnig yung chika ng mga mas tenured employees, makinig na lang kayo kasi alam nila yon. Like, as a starting, di ba, employee, hindi mo man alam kung anong co-op eh. Pero basta may dividendo daw niya every year, ganyan-ganyan. And auto-kaltas siya sa sweldo na. So that's how I started budgeting na lang for trips. Kung ano man yung technically yung forced savings ko, kinaltas na for co-op. Pero kung how I budget now is, okay, kung magkano lang yung linaan ko talaga for the trip, and then, di ba? And then, kung bibili ako ng item, kaya lagi ko naalala, sabi ng mom ko yan, pag luho yan, dapat yung money mo times 10 of that item sa bank account. Then, kung yung parents ni Jax, no? Hindi, mami ko yun. Parang mami ko, kasi sabi niya, dapat times 10 pag luho. Sabi niya, kung bibili ka ng bag, yung bag mo 10,000, meron ka bang 100,000? Kasi luho siya. Sabi niya, iba, this is not for the books. This is not, like, naalala ko, sabi ko, mami, I wanna read this book. Pag book, usually dead game. Kasi may balik. May balik. Ang yung mga, sabi niya, luho, hindi pwedeng, sabi niya, ba, bumili ka nga ng bag, tapos nagutom ka naman. Ano yun? May point nga naman. Practical rin naman siya. Kasi at least may safety net ka. Ang laki nga ng safety. Sabi ko, parang laki ng safety net, ha? Ganon. So, yun. Wait, yung isang question pala, si Cara Bagunas, yun din yung, banggitin ko lang kasi same yung question niya. Ang sabi niya is, any financial tips on how you guys save for your trips? So yun, basically. Sas, ikaw, how do you save? Parang close to what Jax was saying. Parang ako kasi ang mentality ko about it is earmark. Parang naka-earmark to for the trip. Like, kunyari, itong kunyari, investment ko na to is gonna give me every year ganitong amount. That's equivalent to my trip. Yun na siya. Parang ganun siya. Tapos parang for me, yung amount na yun, alam ko kung magkano siya. Hindi siya malaki Maliit lang siya. Pero alam ko, that's for my trip. So ngayon, this year, I'm only entitled to one trip. Kasi yun lang yung naka-earmark. Oo. Kaya nag-no ka sa Portugal. Oo. Pang next year. Pang next year. Kasi this year niya plus next year, i-combine. Yes. Ano siya, parang since I don't do travel for a living, alam ko yung yung box ko, na ito lang siya. Correct. Ganito lang siya. Kunyari, sabi ko, pinipray ko, sana yung isa kong contract pumasok ng by this month. Para mabook ko, masecure ko for next year ko. So, parang ganun siya. Hindi siya kaya hindi siya regular Kaya di ba napapansin nyo, minsan may years ako na hindi ako umaalis, wala akong bakasyon. Pero may years naman na parang, nag-February na, nag-ber months pa. Di ba? Kasi meron. May naka-earmark. May dumating. Ganyan si Vince, kapag kunyari sabihin ko sa kanya na, hindi pwede tayo mag-travel sa ganito kasi may na-expect tayong ganitong amount from this client. Si Vince, no, hindi pa siya dumarating. Hindi pa siya dumarating, hindi pa natin siya bibilangin. Maganda naman talaga. Alam mo dyan, madalas gano'n. Kasi may mga, kumari, may mga di pa bayad na clients. Tapos biglang mapag-uusapan yung next travel. Tapos, hindi, magpapating tayo para, hindi siya i-count kasi wala pa siya sa bank. Bank mo ng gano'n. Sa bank book. Oo, nadala rin kasi kami ni Vince kasi, di ba parang meron yung clients before na hindi nagbayad sa amin. Ever? Yes, almost 800,000 pesos. Dalawang clients yun. So, hindi na namin nahabol, ganun. So, parang, di ba, kung kunyari, gumastos ka ng malaki for a trip, hoping na ang pagbabayad mo doon is yung ibabayad sa ng client, hindi nagbayad. So, ano yun? Pareho kayong may utang. Ganun. Ayun! Grabe! Grabe 2 hours. At ito pa, guys, podcast pa lang ito yung recording, 2 hours and 30 minutes na. Bago pa mag-record, may isang oras sa aming nagdadalan. Oo nga. Na hindi na-record. Wala sa recording yun, pero 1 hour na kaming nagdadaldalan before that. So, yes. Lipat pa tayo ng area. Oo nga. At 2 packs ng chips ang nakain natin. Oo, diba? Uy, gutom na ako. Kaya naman, tapusin na natin to. Sess, ikaw na. Ay, ako pala ito. Meron talaga kaming konting script Ayan. Hi guys, ayan. Join the conversation. May Twitter pa ba tayo? Meron pa. Okay. Join the conversation by tweeting us or tagging us on Instagram. Biglang naging serious, no? Seryoso.
at The Poor Traveler Single L. Pwede rin kayo mag-suggest, yan guys, we have delivered on our promise. At nag-guest na namin si Jax, di ba? So, kung meron pa kayong ibang suggestions, kung meron pa kayong gustong i-guest, or gusto nyo i-guest ulit namin si Jax. Part 3 ulit. 3 parts ulit. Pwede. Di ba? Yes. So, kung meron, pwede nyong i-DM sa amin or i-post sa The Poor Traveler Support Group. Yes, facebook.com/groups/The Poor Traveler. Uy, at saka yung mga accounts mo. So, it's Jax Reyes, JAX Reyes _ sa IG, TikTok, and sa Facebook, Jax Reyes na hanapin nyo. YouTube. YouTube pala, may Jax Reyes ako sa YouTube. Oo. Ilalagay namin yung accounts niya sa description ng episode na to. Yun, don't forget to follow us here on Spotify or Google Podcast or Apple Podcast or kung saan man kayo nakikinig. So you're notified when we have new episodes. We publish a new episode every Monday. Yes. That's right. Oo. So thank you ulit, Jax. You're welcome. For joining our very serious... Seryoso pa ba to? Our very serious podcast. Thank you for imparting your knowledge. And as a plaque of appreciation, we present to you. May stand na ako. Kaya now I know bakit importante ang goma. We really appreciate it. Sana this is just your first guesting. Yes. Diba? And sana marami pang iba. Alam mo lang sa akin when. Oo. Or kukunin natin si Jax as co-host kahit online kapag may klase pala si Ses, hindi na natin siya matawag. Pwede. Okay. Diba? Yung pala. Okay. Game. Yan na. Sinabi niya. So, meron tayong ebidensya. May commitment. May commitment na. Tapos 2.5 hours ulit tayo. Normal yan. So, pero normal nga yan. Normal siya. So, on that note, that's all for now. I'm Ses. I'm Vince. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it! Yay! Kakain na kami ng Buti sabay-sabay. Diba? Galing. Kaya kailangan live